sabi niya, ako na lang kakausap dun sa driver mo. At yung driver mo na lang ang magre-relay sa'yo kung ano yung pag-uusapan namin. Okay. Pag-uusap ng driver, tsaka nag-ano na siya na, o paano ba yan? Sabi niya ganon. Kailangan Baka namin. Baka namin. Sabi niya ganon na, 100,000 unang hinihingi. 100,000. Oo. Walang masamang mahuli ng LTO officer lalo na kung meron tayong nagawang mali sa batas trapiko. Ang masama rito mga brothers, tayo kinokotongan o hinihingan ng pera. Panoorin ng video mga brothers kung paano pinaliwanag at aaksyonan ni Congressman Busita ang issue na ito. Yung nabanggit mo na nahuli ka ng, ano yan, police enforcer? LTO mismo. Paano mo nalamang LTO? Nagpakilala siya ng LTO siya nung nakausap ko siya sa phone. Kasi Hindi, teka muna. Yung Siyempre, yung truck sa'yo. Oo, yung driver Yung driver mo ang nahuli. Oo, nahuli. So, ibig sabihin, wala ka doon sa pinangyarihan. Wala po. Okay. So, ang nangyari na para, sinasabi ng driver mo na napara ng LTO. Sabi ng driver mo. Apo. Okay. Tapos, dahil tumawag sa iyo yung driver mo, nakausap mo yung humuli. Humuli. Okay. Anong sabi ng humuli? Ang sabi ng humuli, hindi daw kami, wala daw kaming dala-dala papeles ng renewal ng LTO. Okay. Ay, ng LTFRB. Sabi ko, sir, yung renewal namin ng LTFRB, hindi pa pinadadala ni LTFRB sa amin. Kasi sabi daw ganon, ongoing process. Okay. Okay. Cut kita. Siyempre, nag-file kayo ng renewal sa LTFRB, may patunay kayo na nag-file kayo. Yes, sir. Kasi nung binerify namin dun sa sa mismong liaison officer na naglalakad sa amin, binigyan kami nga ng verification letter. Nakatunayan na ongoing dun sa LTFRB yung papers namin. O, sige. Tapos, ang sabi naman nung liaison officer namin na nag-aano sa amin, dalhin nyo lang yan. Ipakita nyo dun sa manghuhuli sa inyo na katunayan na ongoing process Okay. yung LTO. Yung sinasabing verification, dala ng driver. Dala po. Okay. At nagpakilala yung humuli na LTO enforcer. LTO enforcer po. Hindi ko lang alam kung saan region sila. Okay. Saan ba nahuli? Sa Magsaysay po, Manila? Manila. Okay. Ganito. So, kung nahuli at sinasabing wala kayong renewal, ang gusto sabihin ng humuli, kolorom. Oo, kolorum kami. Sa pag-uusap ninyo, anong sabi pa? Ang sabi niya, ganito, titikitan ko na lang yung driver ninyo. Tapos, ang lalagay ko na ticket sa inyo ay yung not carrying, renewal, yun. Franchise renewal. Franchise renewal. Not carrying, gano'n. Okay, tapos? Pagtutubusin nyo na yan doon, dadalhin nyo yung truck, tapos yung papeles, pag napatunayan, 200,000 ang hihingi sa inyo. Pero may nabanggit ka, ha? Meron kang nabanggit na may dala yung driver ninyo na verification. Verification. Nung renewal. Renewal. Okay, nung sinabing ganon, anong naging usapan pa ninyo? Ayun nga daw, papatunay, kung gusto daw namin patunayan namin na nakapapeles kami ng renewal. Okay, tapos? Tapos, sabi niya, pero pag hindi nyo na patunayan, 200,000 ang singilin sa inyo. Sabi niya gano'n. Yun yung sabi niya. Siyempre naman, pag 200,000 na yung, parang, saan kami kukuha? Saan kami ng gano'n? Yung verify, hindi naman, binigay sa amin yun ng liaison officer namin, galing sa LTFRB. So, hindi din namin alam kung talagang pinrases yun. Kasi yung
meron naman talaga siyang LTFRB na verification. Tingin. Ano na saan mo? Di bale, mamaya na. So, kung ganon, sabihin na natin natakot ka, di ba? Yun po. Anong naging kasunod pang usapan? Ang sabi niya, ganito na lang, sabi niya ganon. Ako na lang kakausap dun sa driver mo. At yung driver mo na lang ang magre-relay sa'yo kung ano yung pag-uusapan namin. Okay. Tapos? So, di ganon. Sabi namin dun sa driver namin, makiusap ka na lang. Kasi, ang dami na niyang sinita dun sa truck. Nandun na yung gulong, nandun na yung ano. Siyempre, hindi naman cover yun dun sa ano namin. Sabi namin, pwede naman yung sa namin kasi, minsan nahuli na kami ng LTO at sinabi namin na papagawa na lang namin, pinayagan naman kami. Hindi, sige, yung pag-uusap ng driver, tsaka... yung pag-uusap ng driver, tsaka nag-ano na siya na, o paano ba yan? Sabi yung gano'n. Kailangan baka namin. Baka namin. Sabi yung gano'n na, 100,000 una hinihingi. 100,000? Oo. Sabi naman namin, wala kami perang ganyan. Bakit kami hihinga ng 100,000? Sabi gano'n. Bumaba hanggang 20. Hanggang naging 15. Pinadala yan through GCash? Through GCash dun sa driver ko. Tapos yung driver ko through GCash sa kanila. Kailan nangyari yan? Kahapon, nung Monday. So, may resibo ka ng GCash papunta sa driver mo? Tapos, yung driver mo may resibo ng GCash papunta sa sinasabing yun sa may, transaction ng LTO? Oo, sa transaction. Ganito. Bigyan mo ng kopya noong yung transaction ni driver mo papunta doon sa okay, sir. enforcer. Sige, sir. Alam mo bakit? Yan yung inaabuso talaga kayo No? Pero balikan ko lang next time, pag may problema kayo, tumawag kayo sa opisina. Yes, sir. Okay. Para kami ang mag-advise sa inyo yung tamang gagawin. Kasi marami nang humingi ng tulong sa akin dyan na may prangkisa, nag-expire, nag-apply ng renewal sa LTFRB. Nung kinausap ko ang LTO, ano ang problema ng mga may prangkisa na nag-apply ng renewal kung sa parte ng LTFRB delayed. So, naglabas ng memo ang LTO. Pagka may prangkisa nag-expired, nag-apply ng renewal, considered approved. Habang wala pang denial sa renewal. Ibig sabihin, bawal kayong hulihin. Yun nga po yung sinabi ko din sa... ang problema nga dyan, sa LTO, natakot kayo. Okay? So, ganito na lang. One, pag may enkwentro kayo, may problema sa kalsada, tumawag kayo sa opisina ko. 24 oras bukas yun. Sige po. Okay. Para kung talagang nakita namin na pangungutong ang intention, kaibigan naman natin yung mga opisyal ng PNP, entrapment natin. Pero dahil itong mga ito, sigurista, kaya GCash, di ba? Apo. Ang gusto ko, mag-cooperate ka para masupil yung ganito. Sige. Okay. Apo. Hihingi ako ng kopya nung resibo noong GCash. Malaki ang possibility nito na matitrace natin. Kasi yung ibang enforcer, masyadong kumpiyansa. Minsan yung GCash number kanila Okay. O kaya sa asawa. Or may ginagamit na tao. Okay. Mag-cooperate ka. Bigyan mo ng kopya. Okay? Mag-usap kayo ng staff ko. Sige. Kahit pansamantala, picture lang muna nung GCash. GCash. Kasi, ang hirap ng hanap buhay ninyo. Yun nga po Oo, kasi kayo bilang operator, puyat din kayo pagka may problema sa daan, di ba?
ang driver niya naman pagod, puyat, gutom, nagtitiis. Ang hirap. Tapos kukutongan lang ng enforcer. No? Ang MMDA, si Chairman Artes, yung ganyang pangungutong. Hindi, LTO ba yan? LTO. Oh, LTO. Ganito, si Asek Mendoza, LTO Chief, at saka si Attorney Greg Pua, Executive Director, yung ganyang pangungutong di nila pinapayagan. Malaki ang duda ko na yung nangutong kung sakali na talagang LTO ay malamang sa malamang job order yan. Kasi kung yan ay regular, matatakot mangutong. Pag job order, yan yung matatapang mangutong. Kasi anytime, ibig sabihin, hindi sila regular eh. But, in fairness naman sa LTO, i-check natin yan. Kasi pwede namang hindi LTO enforcer, pwedeng MMDA enforcer, or pwedeng natanggal na sa LTO, or natanggal na sa MMDA, madiskarte. Kasi may mga natanggal na magaling dumiskarte. Kaya, hindi natin masabi kung LTO enforcer or MMDA. Sige, sir. Ang kailangan natin, yung resibo ng GCash para may paimbestiga natin kung itong pangalan na to ay nakalink doon sa enforcer ng LTO o ng MMDA. Sige, sir. Sige. Kaya gusto natin aksyonan to. Kung nangyari sa'yo, pwedeng nangyayari pa rin sa iba. Sa iba. Okay? Madami nga sila doon truck daw na ano. Huwag kayong magpaloko. Kasi kung magpapaloko kayo, hindi kayo magko-cooperate sa amin. Opo. Hindi na matatapos yung katiwalian na yan. Willing naman po ako kasi sabi ko nga, kami din apektado din kami. Hindi. Kasi lahat nung truck namin, nire-renew naman namin. Basta ganito, madam yung opisina namin bukas kahit anong oras ng araw o gabi. Sige po. Tumawag kayo para hindi kayo maabuso. Sige po. Okay? Sige po ako. Sige. Sana huli na yan. Yung kasama mo kanina, nakausap ko. Nakutongan naman ng pulis. No? 2 weeks na impound yung truck. Naabuso. Kapatid Kasi ko po. walang sinampang kaso. Tapos, nakutongan pa ng pulis. Ay kung magko-cooperate yung kasama mo, aalamin ko kung sino yung pulis na nangotong. Sige po. Sige. Hindi pwede yung kasi public service. Alam mo ang nangyari doon sa kasama mo, 2 weeks nang naabuso yung truck, dapat kumikita, wala namang isinampang kaso, Sige po. na perwisyon na ng 2 weeks, na dapat kumikita, nakutongan pa ng 3,000. Mag-usap kayo ng mga kaibigan mong negosyante. Tawag lang. Sige po. Wala namang bayad sa amin. Sige po. Hindi, kaya lang natin ginagawa ito. Ako kasi, anak mahirap. At yung pamilya namin, dumanas din ng pang-aabuso. Paano yun? Magsumbong ka sa pulis dahil mahirap lang kami. Ang bahay namin, kubo lang eh. Nanakawan, kung ano-ano pang sumbong. Parang bingi eh. Wala lang. Wala investigation, walang in-advise, wala. So, naabuso kami. Nung high school ako, naranasan kong arestuhin ng pulis. Wala naman akong kaso. Parang nakorsunadahan lang ako. No? So, nakita ko, kaya sabi ko sa sarili ko, pag nabigyan ako ng opportunity, nasa position ako, hindi ko papayagan yung pang-aabuso. Kaya may advocacy tayong ganito. Kwento ko na rin sa'yo, wala akong planong pumasok sa politika. Nakita ko lang wala talagang mangyayari pagka pinabayaan yung pang-aabuso, katiwalian, pang-aapi sa mahihirap. No? Okay? Sige po. Magandang araw po sa ating lahat. Katulad po ng inyong nadinig sa aming pag-uusap nitong ating kababayan, nitong ating kapatid na mayroong negosyo na kung saan
ang driver po ng kanilang truck ay nahuli at may sinasabing attempt ng pangungutong ng malaking halaga. At ito pong usapin na ito ay naidulog na natin sa LTO Chief Attorney Vigor Mendoza. Kaya po siya ay naglabas ng memorandum. Nandito po, hawak ko. Ito po ay lumabas noong June 14, 2024. Idinulog natin po ito sa kanya sapagkat marami po ang nahuhuli ng LTO enforcers at iba pang enforcers. Ganon din po ang mga pulis na kapag ka po may prangkisa ang isang company at ito ay expired, sila po ay nagfa-file ng renewal sa LTFRB. Pero hindi natin alam kung ano ang dahilan, bakit ito inaabot ng months, years, at yung iba naman talagang walang malinaw na dahilan kung bakit delay ang approval para sa extension ng kanilang prangkisa dito sa LTFRB. Kaya po naglabas ng memorandum ang LTO na sinasabi po dito na kapag nag-expire ang inyong prangkisa at nag-file na kayo ng renewal sa LTFRB, ito po ay considered valid. Ibig sabihin pong valid, hindi kayo maaring hulihin. Maari lamang po kayong hulihin kung kayo ay hindi nag-file ng renewal. So, lilinawin ko po, kung kayo ay may prangkisa na expired na ito at kayo ay may file ng renewal para sa nasabing prangkisa, hindi po kayo maaring hulihin. Kaya idagdag ko lamang po sa ating mga kababayan na nagkakaproblema na katulad nito, huwag po kayong magsuhol. Ang ating pong opisina ay bukas 24 oras araw-araw. Ang numbers po namin para sa Globe 0917-678-2016 at 0917-162-3303. Meron din po kami sa Smart 0920-960-1999. Ano mang problema po sa kalsada o may attempt na pangungutong o may gusto kayong itanong, makakatawag po kayo sa amin 24 oras anumang araw. At gusto ko lamang pong idagdag, kung kayo ay tumatawag at nagri-ring pero walang sumasagot, paumanin po, maaring may kausap po ang ating staff. Hindi ibig sabihin binabaliwala kayo. Ito po kasing ating SIM card numbers, nakakonvert po ito parang landline na nagri-ring kahit na may kausap yung aming staff. Kaunting tiyaga lamang po. Kaya gusto ko ring ipaalala sa mga kapatid nating enforcers na huwag po kayong manggipit ng kapwa. Huwag po kayong mangutong. Huwag po ninyong gawin yan. Sapagkat yan po ay mali at hindi natin papayagan bilang parte ng aming advokasya. Sa susunod po na makatanggap kami ng ganyang reklamo, paumanhin po. Makikipag-ugnayan po kami sa PNP CIDG para sa kaukulang entrapment. Halimbawa po, katulad ng inyong nadinig at ito ay dumaan sa GCash, marami naman po diskarte para kayo ay mahuhuli. Maraming diskarte kasi kung pwede namang idahilan natin na walang GCash yung inyong ito, fair warning na lang. Kapag talagang ginawa nyo yan, maraming pamamaraan para kayo ay mahuli, masupil at makasuhan. Yung pong aming pinag-usapan ni Madam ay magsusumiti po siya nitong kopya nitong GCash. Anong tawag doon, Brother Matt? Yung i-receipt ko. Yung receipt. Hopefully, matrace pa rin po namin yan. At in fairness naman po sa LTO, bagamat nasabi ni Madam na ang nanghuli ay LTO enforcer, titingnan pa rin po natin kung may katotohanan. Mayroon po kasing mga enforcers na natanggal na sa serbisyo at talagang dumidiskarte pa rin.
yan po ay napag-alaman natin sa MMDA na may mga natanggal sila na kawani o enforcer pero ginagamit ang uniforme para mangotong o magsamantala sa mga motorista. Pero matagal na po itong issue na to, itong sa MMDA na sinasabing may mga natanggal na silang enforcers pero gumagawa pa rin ng katiwalian. Ito po ay nabanggit ko na matagal na, sapagkat matagal na rin po tayong hindi nakakatanggap ng reklamo against MMDA personnel. Kaya balikan ko lamang po yung nadinig po ninyo sa aming pag-uusap nitong nagsumbong sa atin. Hindi pa po natin sigurado kung totoo na siya yung nagsamantala o nangotong ay enforcer ng LTO. Aalamin pa po natin ito. Yun lamang po, maraming salamat po. At nga pala, gusto ko rin banggitin sa mga kapatid natin sa Mindanao. Sa darating na linggo po, January 12, 2025, this year, alas 9 po ng umaga, magkakaroon po kami ng dialogue or open forum. At ito po ay kaugnay doon sa post ni Miss Teresa Patente. No po? Napakarami po ng paratang niya sa akin. At yan po ay ating haharapin. At katulad po ng nabanggit ko sa mga nakaraang video na kami po ay habang nagkakaroon po ng pag-uusap, kung siya ay darating, magkakaroon po ito ng live video para malaman ng ating mga kababayan, particular ng mga riders, kung yung po bang mga accusations na sinasabi ni Miss Teresa Patente ay totoo o hindi. Wala po kaming ibang hangarin kundi harapin ito at maipakita sa taong bayan na ang kanyang mga paratang ay mga pwede nating sabihin kasinungalingan lamang, sapagkat kung hindi naman po niya maipresenta ang patunay at hindi niya po ito mapatunayan, ay malinaw na malinaw po na ito'y paninira lamang. Yung pong mga naniniwala at sumusuporta kay Miss Teresa Patente, maaari po kayong dumulog sa gaganaping pagpupulong. Wala po akong masamang interes laban sa inyo. Gusto ko lamang po ma-expose kung ano ang katotohanan. Patungkol naman po sa venue, maybe bukas or early Sunday, i-announce po namin kung saan yung ating venue. Muli, maraming salamat po at mabuhay tayong lahat. God bless. Huwag ka namang di ka nag-iisa, basta sa tama may kakampi ka. Nandiyan si Colonel Busita, nandiyan si Colonel Busita. Huwag ka namang di ka nag-iisa, basta sa tama may kakampi ka.